Ayan, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Sa pinagpalang Sabado ng umaga, purihin ang Panginoon sa umagang ito, mga kapatid. Hallelujah. Good morning na po, Sister Charity Adorici from New Zealand. Ayan. Ate Ana, good morning. Hallelujah. We praise you, Lord God. We praise you, Lord Jesus. Magandang umaga na sa bawat isa. Sa ating pong mga early bird, magang nagising. Good morning, Sail ko. Ayan. Kuya Romel, good morning. Mr. Jard, good morning po. Hallelujah, purihin ng Diyos sa umagang ito. Bago nga tayo mag-umpisa, tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Welcome po sa ating pong Daily Vibrant Word sa araw na ito. We praise you, Jesus. Pastor Adeling from Lubang, good morning. Yes, Lord, we praise you today. Glorify your name, Lord. You're worthy to be praised. Good morning, Sister Angie. Sister Mary, Sister Alicia, there is nothing that could ever separate it from your love. No life, no death. This I am convinced to you, my God. Nothing that could ever separate us. Yes, Lord. There is nothing that could ever separate it from your love. No life, no death. Of this I am convinced to you, my God, the greater still. In all words could say, or song convey, oh Lord, you are the greatness of our God. I spent my life to know if I'm far from close to what you are, the greatness of our love. There is nothing that could ever separate us. There is nothing that could ever separate it from your love. No life, no death. This I am convinced to you, my God, the greater still. No words could say or song convey all you are, the greatness of our God. Spent my life to know I'm far from close to all you are, the greatness of our God. Give me eyes to see more of who you are. Yes, O Lord. Give me wide behold and still my anxious heart. Take where I have known and break it all apart. You, my God, greater still. And no sky contain, no doubt restrain, no all you are, the greatness of our God. Spent my life to know that I'm far from close to all you are, the greatness of our God. Lord, walang makapaghihiwalay, Panginoon. For your love, Lord God, nothing can separate us from the love of Christ.
There is nothing that could ever separate us. There is nothing that could ever separate us from your love. No life, no death. This I am convinced you, my God, greater still. Yes, Lord, truly, that no one can separate us from the love of Jesus. No life, no death can separate us from the love of Christ. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Thank you, Lord God, for your word, Lord, that no one can separate us from the love of Christ. We praise you today, O God. We glorify your name. Aming Ama, patuloy po namin pinagkakatiwala sa iyong magpalang kamay ang aming gawain ngayong umaga, ang Daily Vibrant Word, Lord. Pagharihan kami ng Santong Espiritu, samahan kami sa aming pong Daily Vibrant Word sa umagang ito. Dalangin namin, Lord, na ito po ay makatindi sa iyong luklukan ng trono, Panginoon, ang aming pagpupuri, pagsamba, Lord God, sa araw po na ito. Ikaw lamang may taas, Lord, maluwalhati. Let your word be preached, Lord, according to your will, O Lord God, sa araw po na ito. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasalamatan, sa iyo lamang lahat ng papuri. Pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, good morning na sa bawat isa. Good morning na po, Brother Rostom from Lubang. Ayan. Brother Nilito, Suraani, good morning. Sister Bilma, good morning po. Sister Yuni, sa pong pinagpalang Sabado ng umaga. So, purihin po ang Panginoon sa araw po na ito. Without further ado, tayo na po mag-umpisa sa ating pong papag-aralan o tatalakayin sa araw po na ito, mga kapatid. Sabi po sa ating pong topic, sa 1 Samuel chapter 3, verse 3 to 9, sabi po dito, and before the Lamb of God went out in the tabernacle of the Lord, where the ark of God was, and while Samuel was laying down, that the Lord called Samuel, and he answered, Here I am. So he ran to Eli and said, Here I am, for you called me. And he said, I did not call, lay down again. And he went, lay down. Verse 6, Then the Lord called yet again, Samuel. So Samuel arose and went to Eli, and said, Here I am, for you called me. He answered, I did not call, my son, lie down again. Verse 7, Now Samuel did not yet know the Lord, nor was the word of the Lord yet revealed to him. And the Lord called Samuel again the third time. So he arose and went to Eli and said, Here I am, for you did not call me. Then Eli perceived that the Lord had called the boy. Therefore Eli said to Samuel, Go, lay down again, and it shall be, he calls you, that you must say, Speak, Lord, for your servant ears. So Samuel went and lay down in his place. Purihin po ang pagkabasa ng kanyang dakilang salita. Kaya nga po, ang ating pong title, mga kapatid, paano praktikal na malaman ang kalooban ng Diyos? How to practically know the will of God. Actually, natapik ko na po ito dyan sa ating church last month, no, mga kapatid. So ito pong famous quotation natin pong nabanggit. Sabi po dito, God is not always God's will. Good is not always God's will, but God's will is always good. Sa Tagalog, ang mabuti ay hindi palaging kalooban ng Diyos, ngunit ang kalooban ng Diyos ay palaging mabuti. Yan. Kaya marami pong tanong, no? Marami nagtatanong, sa Panginoon, kalooban ba talaga ng Diyos ang paghihirap mo? Tanda natin, mga kapatid, na napakaganda po ng plano ng Panginoon, gaya po ng ating inawit, no? Ang kabutihan ng Diyos hindi nagmamaliw. Ang kabutihan ng Diyos nananatili noon, ngayon, at magpakailanpaman. Kaya nga, sabi po ng Romans chapter 12 verse 2, ito po ay very powerful verse sa Bible, mga kapatid, at palagi itong ginagamit. Why? Because it's powerful verse, mga kapatid. Sabi po dito, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will able to test and approve
what God's will is. Good, pleasing, and perfect will. O tinawag ko itong GPP. Good, pleasing, and perfect will, mga kapatid. So gaya po ng tanong ng marami, tao, kalooban ba talaga ng Diyos ang paghihirap mo? So paano natin malalaman practically ang kalooban ng Panginoon, mga kapatid? Gaya po ng ating binasa sa text po natin sa 1 Samuel chapter 3 verse 3 to 9, kailangan, number 1, kailangan meron kang closeness sa Panginoon. BF kayo ng Panginoon. Hindi lamang ito yung physical closeness, bagkus ito po yung spiritual closeness natin sa Panginoon, yung intimacy. Mga kapatid, tanda natin na para natin malaman practically, no? Na malaman ang kalooban ng Diyos, kailangan close kayo ng Panginoon. Di ba? Hindi kayo magkaawa, dapat close kayo, BFF kayo ng Panginoon. Kaya sabi po sa verse 3, and before the Lamb of God went out in the tabernacle of the Lord, where the ark of the God was, in while Samuel was lying down. So dito in-emphasize, mga kapatid, yung tabernacle, even of the ark of the Lord, is represent the presence of God. Kailangan kasi, naruroon ka sa presence ng Diyos. Nandoon ka sa tabernacle, mga kapatid, kung saan naroon yung Ark of the Covenant. The Ark of the Covenant represent the presence of the Lord. Para maging close ka sa Panginoon, kailangan nandoon ka sa kanyang presensya. Di ba? Naka-incline o naka-surround ka doon sa presensya ng Diyos, mga kapatid. Hindi ka malayo, no? Maraming mga tao lumalayo sa Panginoon. And then, nagtatanong sila, bakit ganito ang buhay ko? Bakit miserable ang buhay ko? Tingnan mo, baka mamaya, hindi kayo close ni Jesus. Hindi kayo close ng Panginoon. Malayo ka sa Kanya. Tandaan natin, mga kapatid, spiritual intimacy ay intentional yan. Kailangan talaga magkaroon ka ng desire, no? Na maging close ka sa Panginoon. Kasi sa Lord, meron pong vitality, no? May buhay sa Panginoon. There is life. Mga kapatid, yan po yung number 1 natin, closeness. Kailangan close kayo ng Panginoon. Or meron kayong intimate relationship sa ating pong Panginoon. So paano natin ma-achieve yung pagiging close natin sa Panginoon? Kailangan alam mo yung frequency ng Panginoon. Alam mo yung kanyang tawag ito, alam mo yung frequency, napagsabing frequency, yung channel. Alam mo yung channel ng Panginoon, mga kapatid. Jeremiah 33 verse 3, di ba? Di ba? Ano pa? Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give us hope in the future. Ano ba yung frequency na mayroon po ang Panginoon? Kailangan naka-tune in ka doon. Ulitin ko po, kailangan naka-tune in ka doon sa tamang frequency ni Jesus. Para masagap mo yung information, yung blessing, yung promise, lahat na. Mga kapatid, kailangan alam mo yung kanyang frequency. Marami kasi mga tao out of frequency, out of tune. No? So number 2, be purposeful in everything. Bawat ginagawa mo, dapat may kaakibat yan ng pagtsatsaga, pagpapasalamat sa Panginoon. Kailangan nasa focus ka, mga kapatid. Alam mo yung ginagawa natin. Hindi yung parang sumusuntok tayo sa hangin. Diba? Hindi alam kung saan pupunta. Bahala na si Batman, kumbaga, no, mga kapatid. Be purposeful sa lahat ng bagay. Tanda natin, no, every single day, every single moment sa buhay natin, si Lord may ginagawa siyang maganda. Kaya mahalaga, close kayo ni Lord. Stop living aimlessly. Live with a purpose. May mga tao na kampante na sa buhay na ganito. Dito na ako pinanganak, dito rin ako mamamatay. Ayaw nang mag-upgrade, no? Marami po mga tao stagnant o barren, 'di ba? Hopeless na sila, no, sa buhay. Ayaw nang kumilos. Dito na ako pinanganak,
Dito na akong pinanganak na mahirap, dito na rin ako mamamatay. Gaya po ng sinabi ko, no, kapag tayo po ay pinanganak na mahirap, pwede natin sisihin yung magulang natin. Pero pag mamamatay kang mahirap, sisihin mo ang sarili mo. Dahil binigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon, oras, talento, hindi mo ginamit sa tama. Di ba? Stop living aimlessly. Live with a purpose. Yun po yung number 1, closeness. Yung pangalawa, clarity. Yan. Spiritual clearness. Kailangan klarado. Kaya nga, tanda natin na si Samuel ay tinatawag po siya ng Panginoon 3 times. No? May emphasis, no? Hindi lamang 1, hindi lamang 1, 2, 3. This is ang tinawag. Sabi po sa verse 4, that the Lord called Samuel and he answered, here I am. So he ran to Eli and said, here I am, Lord, for I called me. And he said, I did not call you. Lay down again. And he went, lay down. Hindi niya ma-distinguish yung frequency, no? Hindi niya marinig o narinig niya yung tinig pero hindi niya klarado. Kasi maaari si Satan din, meron siyang sinasabi sa atin. Di ba mga kapatid? Kailangan meron tayong spiritual clearness. Mga kapatid, very deceiving po si Satan. Alam naman natin yung kanyang platform. At alam naman natin yung kanyang style. Mga kapatid. So mahalaga na tumututok tayo, nag-aaral tayo ng Biblia. Para makita natin o marinig natin na klarado ang salita ng Diyos, kailangan buklatin mo ang Biblia. Sabi po ng Hebrews chapter 4 verse 12, for the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and or joint and marrow, and it is discerner of the thoughts and intents of the heart. Study the Bible, mga kapatid. Si Lord nangungusap through the Bible. Kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia, paano natin makaklarado na si Lord talaga ang nangungusap sa iyo? Mga kapatid, kailangan nagbabasa tayo ng Biblia. Ano pa yung number 2? Learn to hear and obey. Kapag narinig mo na-confirm mo na si Jesus yung nagsasabi sa iyo, kailangan kang mag-obey. The ability to obey and hear the word of God is tied to the miracle and breakthrough. Alam mo mga kapatid, maraming mga tao nakarinig lang. Pinakinggan lang nila, pero hindi naman sila sumunod. Diba? Kulang. Kailangan narinig mo, na-confirm mo, klarado sa iyong pandinig na si Jesus yung nagsasabi sa iyo, huwag ka nang mag-atubili na sumunod. Kasi siya na nga yun eh. Ang tawag po noon is spiritual clearness. Malinaw. Nangusap siya sa pamamagitan ng Biblia. Mga kapatid, narinig mo na si Jesus yun nagsasabi sa iyo. Yan po yung pangalawa, clarity. Kailangan klarado, mga kapatid, sa ating pong buhay. And letter C, accuracy is found in your intimacy. Si Lord, hindi naman yan magkukuman sa atin na ipapahamak natin. Kaya nga yung tanong ng marami kanina, kalooban ba talaga ng Diyos yung paghihirap natin o paghihirap mo? Of course na. Sabi po ng Romans 12:2, di ba, yung GPP, ano ba ang plano ng Panginoon sa atin? Good, pleasing, and perfect will. Kaya lang maraming mga tao o maraming Kristiyano hindi nagiging good, nagiging bad, kasi nga, naroon pa rin sila, kumukonform pa rin sila doon sa pattern ng mundong ito. Mga kapatid, hanggat nakikiayon ka sa masamang takbo ng mundong ito, hindi mo mararanasan yung pabor ng Panginoon sa buhay natin. Kaya napahalaga, mga kapatid, yung clarity. Si Lord ba talaga ang nangungusap sa akin o si Satan? Magko-confirm lang yan kung si Lord, kung nagbabasa ka ng Biblia, mga kapatid. At accurate ka sa ginagawa mo. Walang paliko-liko, straight. Pag sinabi ng Lord, gawin mo to, gawin mo. Pag sinabi niya, sundin mo, sundin mo.
Pag sinabi niya, puntahan mo, puntahan mo. Pag sinabi niya, ipag-pray mo, ipag-pray mo. Mga kapatid, marami mga tao narinig na, klarado, yung instruction ng command ng Panginoon, pero hisitan pa rin siyang kumilos. Takot pa rin kumilos, mga kapatid. May doubt pa rin. No? Tandaan natin, mga kapatid, 99.9% obedience is total disobedience. No? Kailangan full obedience sa ating pong Panginoon, mga kapatid, para maranasan natin, 'di ba, ang GPP. Good, pleasing, and perfect will. Yung number 3, consistency. No? Dito po marami mga Kristiyano ang nagpe-fail dito. Sa umpisa masaya, sa umpisa masigasig, sa umpisa, 'di ba, excited sa lahat. Pero pag nasa kalagitnaan na, umaayaw na. Pag sinabing consistency, the quality of always behaving or performing in a similar way. Kailangan hindi nagbabago-bago. Mainit ka ngayon, dapat mainit ka din hanggang sa dulo. Di ba? Hindi yung kapag nakaranas ng kunting pagsubok, babalik ka naman doon sa dati niyang ginagawa. Mahirap pala ang born again eh. Daming bawal. Doon na lang ako sa dati kong ginagawa. Doon walang bawal. Diba? Tandaan natin mga kapatid, kaya sabi po ni Jesus, sabi po ng Panginoon kay Eli, ay kay Samuel, sa verse 8, "And the Lord called Samuel again, the third time." Kita mo si Lord consistent. Diba? Consistent si Lord. Kasi alam po niya, mahalaga yung kanyang ginagawa. Kaya sabi nga po niya kay Samuel, "Lord, so he arose and went to Eli and said, 'Here I am, for you did not call me.' Then Eli perceived that the Lord had called the boy." Diba? Hindi kasi ito ordinary na nangyayari, mga kapatid. Third time na siya tinatawag. Kaya napakalaga yung ating pong mga accountability group or accountability partner. No? Maaring tayo po ay hindi natin talagang maunawaan. Mayroon tayong mga spiritual advisor. No? May mga pastors na nandiyan sa atin. Gumagabay, sumusuporta, sumasaklulo, mga kapatid, at nagsasabi sa atin na gawin mo ito. Sundin mo ang sinasabi ng Panginoon. May tumatapik sa balikat natin sa tuwing po tayo ay nagkakaroon ng discouragement, nanghihina tayo sa paglilingkod. Meron pong mga pastors, elders na lagi sa atin nag-i-initiate, no? Nag-i-encourage, mga kapatid. Kaya napakahalaga yung consistency, mga kapatid. No? Napakahalaga po ito sa isang lingkod ng Diyos. Kasi ang paglilingkod natin sa Panginoon, hindi lamang po ito bed of roses, no? Meron tayong mga pagdadaanan dito, mga kapatid. May mga battle. May mga landmine. Marami pong mga persecutor. Diba? Marami pong mga mag-hate sa atin. Ang mahalaga, mga kapatid, consistent tayo doon sa ginagawa natin. Diba? Dahil narinig mo na yung klarado eh. Close kayo ng Lord. Narinig mo yung klarado, yung kanyang salita. Kailangan maging consistent tayo sa ginagawa po natin. Okay? Yung number 4 po, mga kapatid, kailangan meron tayong confirmation. Actually, 4 na C ito. No? Closeness, clarity, consistency, and confirmation. So, pag sinabing confirmation, the action of confirming something or the state of being confirmed. Sigurado na si Lord yung tumatawag sa iyo. Kaya sa verse 9, nag-conclude po dito, "Therefore Eli said to Samuel, 'Go, lay down and it shall be. If he calls you, that you must say, Speak, Lord, for your servant hears.' So Samuel went and lay down in his place." Kinonfirm niya. Kinonfirm ni Eli na yung tumatawag kay Samuel ay ang ating pong Panginoon, mga kapatid.
Kaya tayo po, minsan, tinatapik tayo. Di ba? Yung mga leaders natin, mga pastors natin, tinatapik tayo kasi minsan natutulog na tayo eh. Di ba? Naging stagnant na tayo sa lahat ng bagay. Wala nang progreso sa mga ginagawa natin. Di ba? Mga kapatid, kaya mahalaga na meron tayong consistency, may confirmation ng galing sa Panginoon, at wag na tayo magdalawang isip na sumunod sa Panginoon. Kapag na-confirm mo na si Jesus nga, si Lord nga, yung tumatawag sa iyo, nagsasalita para sa iyo, mga kapatid, wag ka nang mag-atubili na sumunod. Kaya nga yung tanong, o yung topic natin, how to practically know the will of God. Ang kalooban ng Panginoon ay maganda. We need to understand that the will of God is good, pleasing, and perfect will. Si Lord, wala po yan sa kanyang kaisipan na lilikain niya ang tao and then pahihirapan niya. Meron bang magulang na yung anak niya, sarili niyang anak ay papahirapan niya? Diba? Wala pong ganong magulang. Ganoon din po ang Panginoon, mga kapatid. Gusto ng Lord na maranasan natin yung kabutihan, the goodness of God. Diba, mga kapatid? We need to understand that the will of God is good, pleasing, and perfect will. Iyon yung GPP na tinatawag natin kanina. At ito din po, very famous na verse sa Romans 8:28. And we know that for those who love God, all things work together for good. For those who are called according to His purpose. Maaring may mga nangyayari sa atin negatively, may purpose po yan. No? Mga kapatid. May purpose po yan. Maaring, kaya ka ngayon medyo kinakapos, naghihirap ka ngayon. Dahil iyan ay the byproduct of our wrong decision. Maaring iyan ay produkto ng mga mali nating ginagawa o siyempre kasalanan. Mga kapatid, tanda natin sa kasalanan, hindi nalulugod ang Diyos. Kaya mahalaga na naka-tune in ka sa frequency ng Panginoon, narinig mo na clarity, no? Consistent ka sa ginagawa mo, positibo ka, at may confirmation niya na galing sa Panginoon. Hindi po pwede, hindi mo ma-confirm yan, mga kapatid. No? Kung talagang tinawag ka ng Lord sa evangelism, let it be. Kung tinawag ka ng Diyos sa music ministry, ay kailangan siyempre, alam mo naman may talent ka sa pagkakanta, no? Sa pagtutugtog. Mga kapatid, mahalaga na mayroong confirmation tayo sa ating pong Panginoon. No? So tanda natin, God has invested in you. No, sabi ko nga kanina, hindi man lang pumasok sa isip, puso ng Diyos, nalilikha siya ng tao, and yet, pahirapan niya. And yet, aalisin niya. Diba? Wala pong ganun, mga kapatid. Sabi nga ng Biblia, the heart of the Bible, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Parang sino man sa kanya'y umibig, no, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun po kaseryoso ang Panginoon because God has invested in us. No? Dugo ng Panginoong Hesus ang binayad niya para tayo ay maligtas, mga kapatid. Tandaan natin yon. Always remember that God has invested in you. Not money, but the precious blood of Jesus. Yan. Kaya nga, maraming bagay, no? Sa ating buhay, positibo lamang tayo. Sabi nga dito, God is the God of restoration, your mess into a message, your test into a testimony, your trials into triumphs,
and your labor into favor. Yan po ang gusto ng Panginoon. At magbabakas pa ako sa verse ng Ephesians chapter 3 verse 20. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that work within us. Napaganda po ng verse po na ito, mga kapatid. Ulitin ko po yung Ephesians chapter 3 verse 20. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Mga kapatid, tandaan mo na hindi ka tinawag ng Diyos para maubos. Tinawag ka ng Diyos para umapaw, magtagumpay sa lahat ng ginagawa natin. No? For God's glory, mga kapatid. Para po yan sa kaluwalhatian ng Diyos. Ayaw niyang makita na ang kanyang mga anak ay lupaypay. No? Paano natin may papakita sa mga tao na may Diyos tayo kung tayo mismo ay lupaypay, walang pag-asa, at higit sa lahat, di alam ang patutunguhan. So, purihin ng Diyos sa umagang ito. Dalangin ko na meron po tayong napulutan ng aral sa araw po na ito, mga kapatid, na challenge po tayo, no? Na napaganda po ng plano ng Panginoon sa atin. Why? Because God has invested in us. Meron pong ininvest ang Panginoon sa atin, mga kapatid, ang dugo ng Panginoong Hesus. Good morning na po sa bawat isa. Sister Mary, Sister Alicia, Brother James, si Manoy, good morning. Good morning po sa lahat, mga kapatid. Dalangin ko sa araw po na ito ay maging mabunga tayo. Gaya po ng ating pinag-aralan. Kailangan maranasan natin yung GPP. Good, pleasing, and perfect will. Na pangako ng Panginoon sa bawat isa atin. Sister Beth, good morning. Pastor John, good morning. Supurihin ng Diyos sa araw po na ito, mga kapatid, no? Pagharian tayo ng Panginoon sa araw na ito, Lord. I pray in the name of Jesus. Thank you for your word today, Lord God. Father, I pray in Jesus' name. Lord, meron po kami mga kapatid na meron pong makaramdaman sa araw na ito. Lord, pinagkakatiwala po namin sa iyo magpalang kamay ang kanilang mga buhay. Ingatan niyo po sila at pagalingin, Panginoon. Ipadalo yung kagalingan nagmumula sa iyo. Hipuin niyo po ang kanilang pong buong katawan, Lord. At ipadalo yung kagalingan nagmumula sa iyo. Maraming pong salamat, O Lord God. At minsan pa kami din po nagkikigalak sa aming pong mga kapatid na nagdiwa ng kaarawan, anniversary, kanilang pong mga wedding anniversary. Lord, nakikasaya po kami sa kanilang pong mga celebration sa araw po na ito. Gawin niyo pong mabunga ang maghapon ng Sabado, Lord. Bawat gagawin namin, maging produktibo, positibo, Lord God, at magkaroon po ng impact, Panginoon Diyos, sa mga taong nakakita sa amin na meron po kaming Diyos, buhay na Diyos, Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Salamat, Lord. Pinupuri ka namin, pinasalamatan. All the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen and amen. God bless po, mga kapatid. To God be all the glory.